Hello, magandang araw po. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako nga po pala si Mark and welcome to Mark Collections YouTube channel. Ngayon po, ang i-share ko po sa inyo ay ito pong set ng 50 centimo Flora and Fauna series. Yan. Ito po ay from 1983 to 1990. Yan, so meron po tayo kada year. Yan. Ito pong coin na ito, na demonetize po ito year 1998. Yan, so naabutan nyo po ba yung coin na ganito? So yan, kung hanggang 1998 po ito nag-circulate dito sa Pilipinas. After po nun, wala na po, demonetize na. Napalitan na po ng ibang design. Actually, yung sumunod po na design ng 50 centimo or yung improved Flora and Fauna series ay same design din po, kaya lang smaller version at iba po yung composition. Ito po, meron po dito. Yan, ito po yung pumalit na series. Yan. Ito po yung 50 centimo ng improved Flora and Fauna series. Ito po ay, ang composition po nito ay brass. Yan, so pinaliit na version. Ito naman po, itong Flora and Fauna series na 50 centimo, ang composition po nito ay copper nickel. Yan. Meron po itong bigat na 6 grams. Ang diameter po nito ay 25 mm. Ang thickness naman po nito ay 1.62 mm. At ang edge po niya smooth. Yan. Okay. So ito po yung obverse or yung harap ng coin. Sa harap ng coin makikita po natin yung image or yung bust ni Marcelo H. Del Pilar. Si Marcelo H. Del Pilar po, siya po yung tinatawag na father of Philippine journalism, na merong pen name na Plaridel. Yung Plaridel po, binase din po yun sa kanyang surname na Del Pilar. Ni-random lang po or ni-rearrange yung kanyang surname. Kaya po ang pen name niya ay Plaridel. Yan. Then sa taas po nakasulat Republika ng Pilipinas. At sa left side po ng kanyang bust or image ay nakasulat po Marcelo H. Del Pilar. At sa baba po ay yung date or yung year of minting. Yan. Then check naman po natin yung reverse or yung likod ng coin. Yan. So yan po, makikita po natin ang image ng agila, or yan po yung monkey eating eagle. Yun po yung tawag dati. Ngayon po ang tawag sa kanya ay Philippine eagle. Yan. Yan po ay dito lamang matatagpuan sa Pilipinas at endangered na po ngayon. Yan. At ang kanya pong scientific name ay ito po nakasulat. Pithecopaga jefferyi. Yan po ang kanyang scientific name. Then yung denomination na 50 centimo. Yan. So ito po ay yung set from 1983 to 1990. So isa-assign po natin. So ito po yung 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 at 1990. Ayan. At ito pong 1983, meron pa po itong isang variation or yung error yung
spelling ng scientific name. Yan, sa 1983 lang po. Check po natin yung reverse. Yan. Ito po yung tamang spelling. Yan po. Pithecobaga jefferyi. Dito naman po sa misspelled ay Pithecobaga jefferyi. So instead na letter P ay naging B. Yan. So yan po yung isang variation ng 1983. Yung misspelled. Yan. Pero ito pong 1983 na Pithecobaga or yung misspelled ay hindi naman po masyadong rare. Hindi naman rare. Kasi madami din pong madami pa rin pong ganito na nagsi-circulate. Madami rin po yung ginawa na misspelled. Kaya hindi po yan rare. Yan. Pero kung tatanungin niyo kung ano po dito yung pinaka hard to find or yung pinaka madalang ay ito pong 19 or year 1987. Yan. Ito po ang pinaka hard to find dyan or yung pinaka key date. Yan po kasi ang pinaka mababa ang mintage. Ang mintage po nitong 1987 ay 1,078,000 lamang. Kung ikukumpara po natin dito sa 1983 ay 27,644,000. Kaya po ito madalang po itong 1987. Yan. Ang sumunod po na madalang or medyo mahirap din mahanap ay ito pong 1988. Yan. Ito pong mga 1984 hanggang 1986, napakadami po ng mga ito. Ano po ito, 100,000 na ang mintage po niyan. So itong 1987 po ang hard to find. Yan. At medyo mataas ang value. Pero overall po, itong ganitong coin, hindi naman po mataas ang value nito. Kasi napakadami pa nga po ng nagsi-circulate na ganito. Medyo tumataas lang po ang value nito kapag yung medyo maganda po yung condition. Yung AU to uncirculated or almost uncirculated to uncirculated condition. Tulad po ng mga to. Yan, may mga pa po siya, may kintab pa siya. Maganda pa yung condition niya. Pero ang price po nito hindi mababa lang din po. Mga 50 pesos below lang po ang price nito ngayon. Mas lalo po yung yung hindi na po maganda yung condition or yung mga circulated. Mga 20 pesos below lang po yun or 10 below pa. Ayan po. So mababa lang po ang value ng ganito. Ayan. Okay, so yan lamang po para sa bidyong ito. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Sana po ay pa-like at pa-subscribe na din po kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. At pa-click na din po ng notification bell para po updated kayo pag mayroon po tayong bagong upload na video. So muli po ay maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless you po. Bye bye po.